hanggang ngayon, hindi ako humiwalay sa Panginoon. Hanggang ngayon, tinupad ng Panginoon yung kahilingan ko sa Kanya, na ipakilala niya ang sarili niya, na maranasan ko siya sa buhay ko. Kaya nga nandito ako ngayon, pinapatutuhanan ng Panginoon, ipinapahayag ko sa inyo lang ngayon, kung ano yung tinanggap ko sa Kanya, kung anong katuruan na tinanggap ko sa Kanya, na kung saan ipinapahayag ko sa inyo na tayong lahat ay dapat magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan, na sa Kanyang pangalan, tayo'y patatawarin sa ating mga pagkakasala, na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na aking tinanggap, kayo man ay patatawarin sa inyong mga kasalanan, na kayo man ay makikilala niyo siya, na kayo man ay mararanasan ninyo sa buhay ninyo ang ating Panginoon, na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, lumakad tayo sa Kanya, lumakad tayo na ayon sa Kanyang kalooban. Huwag na huwag kayong ihiwalay sa presensya ng ating Panginoon. Ito na yung panahon na para tayo manambalik sa Kanya. Hindi na panahon para tayo mag-backslide. Nasa huling araw na tayo ngayon. Kaya namin ninyo yung pagkakataon na habang nabubuhay kayo, lumapit kayo sa Panginoon. Ilapit niyo sa Kanya lahat ng inyong mga kasalanan. Pagsisihan ninyo na sa gayon. Ibalik ng Panginoon yung pagiging mainit ninyo sa pananampalataya. Magsumamo kayo sa Panginoon. Lord, di ako alis dito. Hindi ako alis dito hanggat di mo ako pinapainit muli sa pananampalataya. Hindi ako alis dito, Panginoon, hanggat hindi mo ako pinapakinggan sa akin dasal. Ay hindi ako alis dito hanggat hindi mo inalis sa akin yung kabigahan sa puso ko. Huwag kayong umalis. Huwag kayong umuwi na hindi ninyo natatanggap yung hinihiling ninyo sa Panginoon. Tama din sa aklat na binasa natin sa aklat ng Ikalawang Hari, chapter 2, verse 1 to 15. Yung title ng preaching natin ngayon ay, Hanggat nabubuhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Amen. Katulad ng kanina, yung huli nating inawit, doon, ang title ay Lilim. Sabi niya doon, mananatili ako sa iyong lilim. So, sa title ngayon, hanggat nabubuhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. So tayong lahat, mga kapatid, manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Manatili tayo sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok sa buhay natin. Kaya mga kapatid, bago tayo mag-start sa ating preaching, nais ko lang na tumayo tayo, batiin natin ang ating mga kapatid. Sabihin natin, may God bless you all. Kamayan natin ang ating mga kapatid. God bless all. God bless all. Para sa mga nanonood sa Zoom, God bless you all. God bless all. God bless all. Ba't ako hindi nyo ako inanong tinamayan? Grabe naman kayo. God bless you. God bless you. So Hallelujah. God bless you. Hallelujah. God bless you. Okay, open na po tayo. God bless you all. Salamat. Gusto ko lang na gisingin tayo yung damdamin, yung pagmamahalan ng bawat isa bilang magkakapatid. So, balik tayo sa kwento ni Elias at ni Eliseo. Ito yung kwento na kung saan si Eliseo ay hinihingi yung kapangyarihan ni Elias. Sabi ni Elias, sabi niya, maiwan ka na rito. Sabi niya, ako'y pinapapunta ng ating Panginoong Yahweh doon sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh sa Diyos na buhay. Hanggat buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Tapos sinabi na naman niya, maiwan ka na rito. Pinapupunta ako ng ating Panginoong Yahweh sa Jericho. Pero ano sagot ni Eliseo? Ang sagot niya ulit, saksi si Yahweh sa Diyos na buhay. Hanggat buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. So
nagpatuloy pa rin sila magkasama dalawa ni Elias at ni Eliseo. Sa ikatlong beses naman, ang sabi niya, maiwan ka na dito, Eliseo. Kasi pinapapunta ako ng Panginoong Yahweh sa Jordan. Pero anong sagot ni Eliseo? Ang sabi niya, saksi si Yahweh, sa Diyos na buhay, hanggat buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. So, nung ninakit ng Panginoong Yahweh si Eliseo, si Elias, nalaglag yung balabal ni Elias. Pagkatapos dinampot naman ito ni Eliseo at bumalik sa pampang ng ilog. So doon, nung pagkakuha niya yung balabal ni Elias, hinawakan niya yun sa dulo. Tapos, ang ginawa niya, hinampas niya sa ilog Jordan. So ano nangyari? Kung anong ginawa ni Elias, ganun din ang ginawa ni Eliseo, pabalik. Ginawa niya, hinampas niya yung ilog Jordan at nahawi ulit yung tubig para makatawid sa ilog Jordan. So, ang ibig sabihin dito, kung nakita nyo lang ang ginawa ni Eliseo, hiningi niya yung kapangyarihan na yun, pero hindi nawala ng kabuluhan yung paghingi niya ng kapangyarihan. Kundi ibig ko sabihin, pagkatapos niyang hingin sa kay Elias yung kapangyarihan na yun, ipinagpatuloy niya yung nasimulan ni Elias. Hindi nawala ng kabuluhan yun. Hindi niya ginawang remembrance lang. Ibigay mo sa akin yan, Elias. Itatago ko bilang remembrance. Ang ibig sabihin, tumanggap tayo ng mga Biblia. Binigyan tayo ng Bible. Pero binabasa ba natin yung Bible na iyan? O nandyan lang yan sa bahay natin, di natin binabasa. Bilang remembrance lang, tinanggap natin ito. Mga kapatid, tumanggap tayo ng Bible, dapat basahin natin ito. Huwag nating hayaan na maalikabukan lang yung Bible na ibinigay sa atin. Dapat, lagi natin itong binabasa. Tingnan niyo yung Bible niyo, baka bago pa kasi hindi pa nabubuklat. Tingnan niyo kung gaano kaluma yung Bible ninyo. The more na binabasa yung Bible niyo, lalong kumakapal yung Bible. Kasi nga, nabubuklat. Pero kapag nakita niyo yung Bible niyo, napakanipis, ibig sabihin, hindi pa nabubuklat yung Bible. So mga kapatid, tingnan niyo yung Bible niyo, kung gaano ka, hindi dahil masyado kayong, ano ba tawag doon? Maingat. Hindi dahil maingat kayo, maayos yung Bible, kundi hindi niyo talaga binabasa ang Bible. So tingnan niyo yung Bible ko. Napakakapal na. Sira-sira na, punit-punit na. Ibig sabihin, mula nung tinanggap ko yung Bible, hanggang ngayon, binabasa ko pa rin hanggang ngayon. Yan ang katibayan na binabasa ang Bible. Tingnan niyo yung Bible niyo. Baka malinis pa rin at wala pang gasgas. Tingnan niyo. Basahin niyo ang Bible ninyo. Katulad ni Eliseo, nung tinanggap niya yung kapangyarihan mula kay Elias, ipinagpatuloy niya iyon. Hindi niya yung basta tinago lang, kundi ipinakita niya talaga na Elias, hindi mawawalan ng saysay yung ibinigay mo sa akin. Ipagpapatuloy ko ito. So ginawa ni Eliseo, pinagpatuloy niya. Ipinakita, nung araw na tinanggap niya yun, ginawa niya agad-agad. Hinampas niya yung tubig para lang mahawi. Maging umiwalay sa dalawa yung tubig para makadaan siya. 2,000 years ago, ang ating Panginoong Jesucristo, naparito siya. Ibinigay niya sa atin ang kapatawaran ng kasalanan. Ibinigay niya yung buhay, ang kanyang dugo, para sa atin upang tayo mapataw sa ating mga pagkakasala. Nagpatuloy ba tayo? Ipinagpatuloy ba natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Ang bilin ng Panginoon, ipangaral ang magandang balita. Ipinagpapatuloy ba natin ito? Tinanggap natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nagpatuloy ba tayo sa pamumuhay na may kabanalan? Tanungin niyo ang sarili niyo. After niyo tanggapin ang Panginoong Jesucristo, nagpatuloy pa kayo sa pagkakasala o nagpatuloy na kayo sa daan ng matuwid? Katulad ng kinanta kanina, hindi na ito yung panahon na hindi na uso mag-backslide. Hindi na panahon. Ito na yung panahon para manumbalik tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo, yung lahat ng piniling kanta, konektado sa preaching. Nagugulat ako. Mula sa umpisa hanggang sa dulo, konektado lahat. Sabi ko, kahit ata hindi na mag-preaching, okay lang, umawit na lang eh. Kasi yun naman yung konektado ng preaching eh. So, mga kapatid,
Ito na yung panahon para manumbalik tayo sa ating Panginoon. Ito na yung panahon para magpatuloy tayo sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. 2,000 years ago, ang ating Panginoon Jesucristo, naparito siya sa mundong ito upang mag-alay ng buhay. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Si Kristo ay namatay sa krus para sa ating mga pagkakasala. Si Kristo na walang kasalanan. Siya ay namatay para sa atin. Namatay si Kristo upang tayo naman ay magkaroon ng buhay. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Pangako ng Diyos yan para sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang dugo niya mismo yung naglinis sa ating mga pagkakasala. Buhay mismo niya si Kristo ang isinuot sa atin. Kaya nga, tayo mismo, ihandog natin ang ating sarili. Ihandog natin ang ating sarili bilang handog na buhay. Huwag na tayo magpatuloy pa sa paggawa ng pagkakasala. Gamitin natin yung buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ipakita natin sa lahat, sa mga tao sa salibutan, na si Kristo'y buhay. Sa paanong paraan? Mamuhay kayo sa liwanag. Mamuhay kayo katulad ni Kristo. Kung paano ninyo tinanggap si Kristo sa buhay ninyo, ipakita ninyo na buhay si Kristo. Kaya nga gamitin ninyo yung buhay ninyo para parangalan ng ating Panginoon. Amen. Gamitin niyo yan. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. So, wala na tayo pagmamayari. Pagmamayari nga ng Panginoong Jesucristo yung ating katawan. Kaya gamitin niyo iyan para parangalan ng ating Diyos. Nananatili na sa inyo ang Holy Spirit. Kaya nga, huwag na ninyo pagharian sa buhay ninyo yung kasalanan. Ang pagharian ninyo sa puso ninyo ang Holy Spirit at pagmamahalan. So mga kapatid, tayong lahat ay tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Lahat tayo tumanggap, kaya nga, mamuhay tayo na naayon sa kalooban ng Diyos. Sa paanong paraan? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 7, verse 24, mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay na kayo'y tawagin, manatili kayo sa gayong pakikiisa sa Diyos. So, noong araw na tinanggap ninyo ang ating Panginoon, magpahanggang ngayon, manatili kayo sa Kanya. Huwag kayong hihiwalay. Katulad ni Eliseo, may nais siyang makuha kay Elias. Ang sabi ni Elias, pupunta ako sa Bethel. Maiwan ka na dito. Anong sabi ni Eliseo? Hindi. Hindi ako hihiwalay sa iyo. Saksi siyawan ng Diyos na buhay. Hanggat nabubuhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Ang Panginoong Jesucristo ay patay ba? Ang Panginoong Jesucristo ay buhay. Buhay ang Panginoong Jesucristo at magpahanggang ngayon nabubuhay ang Panginoon. Huwag na huwag kayong hihiwalay sa Panginoong Jesucristo. Manatili lang kayo sa Kanya. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay na kayo'y tawagin, manatili kayo sa gayong pakikiisa sa Diyos. Ano man ang kalagayan ninyo ngayon, punong-puno man kayo ng kahirapan, wala man kayong maiulam, punong-puno man kayo ng mga pagsubok, manatili kayo sa ating Diyos bilang pakikiisa. Katulad ni Eliseo, hindi siya sumuko hanggat hindi niya nakakamtan ng gusto niya. Kayo man, alam ko, may mga kahilingan kayo na ninanais sa harapan ng ating Panginoon. Kaya manatili kayo sa Kanya. Hanggat hindi nyo nakukuha lahat ng mga prayer request ninyo, hanggat hindi tinutugon ng Panginoon lahat ng mga kahilingan ninyo, huwag na huwag kayong hihiwalay sa Kanya. Hanggang sa araw na kayo'y dalhin ng Panginoon doon sa langit. Hanggang sa makamtan ninyo yung buhay na walang hanggan ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Huwag kayong hihiwalay sa Kanya. Pero kapatid, kung hindi kayo ng pamumuhay natin, tanungin ninyo ang inyong sarili. Talaga bang tinanggap ko si Kristo sa buhay ko? Bakit malamig ako ngayon? Kayo ba'y nananatili pa rin na nakikiisa sa ating Panginoon? O baka malayo na kayo? O baka hindi niya na mahintay yung mga kahilingan ninyo kaya sumuko na lang kayo? Kaya bumitiw na lang kayo. Tignan niyo si Eliseo. Hindi siya bumitiw.
Saan man magpunta si Elias, Bethel man yan, Jericho man yan, Jordan man yan, hindi ako hiwalay sa iyo. Saksi si Yahweh, hindi ako hiwalay sa iyo. Hanggat hindi niya nakakamtan yung gusto niya. Share ko lang sa inyo yung buhay ko. Kung paano ko binago ng Panginoon, batay sa salita ng ating Panginoon. Nung dati, Kristiyano na ako, 20 years, hindi ako nagbago. 20 years lang ako sumasamba, nagsisimba lang ako, pero walang pagbabago sa buhay ko. Dahil hindi ko hinahanap sa buhay ko si Kristo. Nakikinig ako ng preaching, pero walang pagbabago sa buhay ko. Pero one day, hinahanap ko ang Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, ikaw si Kristo, kilala lang kita sa pangalan. Pero wala akong paki sa'yo. Wala akong paki. Kahit na naipahog ka pa sa krus, wala akong pakialam sa iyo. Kilala lang kita sa pangalan. Pero, pag uwi ko ng bahay, pagdating ng gabi, may bumubulong na sa akin. Sabi niya, magsisi ka na sa iyong mga kasalanan. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Nung gabi na yun, wala akong gustong maramdaman, kundi umiyak na lang. Hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko, bakit gusto kong umiyak. Bakit kung gusto kong umiyak? Anong klaseng pagsisisi bang nais kong sambitin sa Panginoon? Lord, ano ba ito? Ba't ganitong nararamdaman ko? Pagkatapos kitang hamakin, kanina umaga, ngayon, hindi ko na maunawaan kung anong maramdaman ko ngayong gabi. Bakit hindi ako makatulog? Bakit paulit-ulit ka nagsasalita pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan? Nung gabi na yon, wala akong ginawa sa sarili ko kundi umiyak na umiyak. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko basta umiiyak ako sa harapan ng Panginoon. Hindi ko maunawaan kung ito ba yung Holy Spirit, kung ito ba yung Diyos na nangungusap sa akin, basta isang bagay lang naririnig ko. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Yun lang ang paulit-ulit na naririnig ko sa Kanya. Pagkatapos kong hamakin ng Panginoon, yun na pala yung gabi na kung saan tatawagin ako ng ating Panginoon. Kaya Lord, sinabi ko sa Kanya, ano bang dais mo? Ano bang klaseng dasal ang dapat kong ipagdasal? Sabi ng Panginoon, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, Lord. Never akong tumawag sa iyo. 20 years akong nagsimba. Never akong tumawag sa iyong pangalan. Hinahamak kita. Kanina lang umaga. Ngayon sasabihin mo, tatawag ako sa iyo para magsisi. Paano ako mananalangin? Never kong na-experience ang magdasal sa buong buhay ko. Tulungan mo ako magdasal. Samahan niyo ako sa dasal ko. Ayun lahat, samahan niyo ako sa akin dasal. Baka one day kayo man, may experience niyo. Kayo man ay magpatotoo. Kayo man ay magkaroon ng patotoo. Kasama ng mga nasa Zoom, samahan niyo ako. Sabay-sabay tayo manalangin sa aking dasal nung gabi na iyon. Ito yung mga dasal ko nung gabi na iyon. Ulitin niyo, sasabihin ko na malakas. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Ito yung pangalawang hiniling ko sa Panginoon. Panginoon, nais kitang makilala. Pagpakilala ka sa akin. Panginoon, nais kita makilala, magpakilala ka sa akin. Ito yung pangatlong hiniling ko sa Panginoon. Panginoon, nais kitang maranasan sa buhay ko. Panginoon, nais kitang maranasan sa buhay ko. Yung tatlong yan. Hanggang madaling araw, tatlong kahilingan lang ang sinabi ko sa Panginoon na paulit-ulit habang umiiyak ako sa Panginoon. Tatlo lang, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, nais kitang makilala. Ipakilala mo ang iyong sarili. Panginoon, nais kitang maranasan sa buhay ko. Inamak kita kanina, pero ngayon nais na kitang makilala. Nais na kitang maranasan ngayon, Lord. Pero yung pagkilos ng Panginoon, yun na pala yung gabi na kung saan tatawagin ka ng Panginoon. Ito na yung starting point. Na kung saan nandito na, mararanasan mo na yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, magpahanggang ngayon, hindi ako humiwalay sa Panginoon. Magpahanggang ngayon, tinupad ng Panginoon yung kahilingan ko sa Kanya, na ipakilala niya ang sarili niya, na maranasan ko siya sa buhay ko. Kaya nga nandito ako ngayon, pinapatutuhanan ng Panginoon, ipinapahayag ko sa inyo lang ngayon, kung ano yung tinanggap ko sa Kanya, kung anong katuruan na tinanggap ko sa Kanya,
na kung saan ipinapahayag ko sa inyo na tayong lahat ay dapat magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Na sa kanyang pangalan, tayo'y patatawarin sa ating mga pagkakasala. Na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na aking tinanggap, kayo man ay patatawarin sa inyong mga kasalanan. Na kayo man ay makikilala niyo siya. Na kayo man ay mararanasan ninyo sa buhay ninyo ang ating Panginoon. Na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, lumakad tayo sa Kanya. Lumakad tayo na ayon sa Kanyang kalooban. Huwag na huwag kayong ihiwalay sa presensya ng ating Panginoon. Ito na yung panahon na para tayo manambalik sa Kanya. Hindi na panahon para tayo mag-backslide. Nasa huling araw na tayo ngayon. Kaya namnamin ninyo yung pagkakataon na habang nabubuhay kayo. Lumapit kayo sa Panginoon. Ilapit niyo sa Kanya lahat ng inyong mga kasalanan. Pagsisihan ninyo na sa gayon. Ibalik ng Panginoon yung pagiging mainit ninyo sa pananampalataya. Magsumamo kayo sa Panginoon. Lord, di ako alis dito. Hindi ako alis dito hanggat di mo ako pinapainit muli sa pananampalataya. Hindi ako alis dito, Panginoon, hanggat hindi mo ako pinapakinggan sa akin dasal. Ay, hindi ako alis dito hanggat hindi mo inalis sa akin yung kabigahan sa puso ko. Huwag kayong umalis. Huwag kayong umuwi na hindi ninyo natatanggap yung hinihiling ninyo sa Panginoon. Hanggat hindi kayo pinapatahod ng Panginoon, huwag kayong titigil sa pananalangin. Huwag kayong titigil na umiyak sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, namnamin ninyo yung pagkakataon na binibigay sa inyo ng ating Panginoon. Namnamin ninyo, once na tinanggap ninyo sa puso ninyo, once na samayin niyo ang Panginoong Jesucristo. Paggising niyo ng umaga, damang-dama na ninyo ang kapayapaan sa puso ninyo dahil pinatawad na kayo sa inyong mga kasalanan. Malinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Ito na yung time na lumakad naman kayo para masunod ninyo ang kalooban ng ating Panginoon. Ito na yung time para parangalan at papurihan ninyo ang ating Panginoon. Wala na kayo sa kadiliman. Nasa liwanag na kayo, kasama na ninyo ang Panginoong Jesucristo sa buhay niyo. Kaya huwag ninyong ihiwalay ang sarili ninyo. Imanumbalik tayo sa ating Panginoon. Kapatid, ano bang purpose ninyo sa buhay? Bakit kayo nandito? Anong gusto mong matanggap sa Panginoon? Hindi niyo ba alam na lahat tayo ng buhay ngayon, nabubuhay tayo na may layunin? Kaya nga sabi ng mga ngaral, chapter 12, verse 13 to 14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Habang nabubuhay tayo, ang tungkulin natin, ang layunin pala natin ay magkaroon ng takot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Wala nang iba, kundi yun lamang, magkaroon ka ng takot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Lahat ng gawin natin, hayagan man uli, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin. Mga kapatid, hindi niyo ba alam na dalawang bagay lang ang kahantungan ng tao? Dalawa lang. Whether na kahimaputan ng langit o ng impyerno. Ang sabi ng Biblia, sa huling araw, ipagsusulit natin ang lahat ng ginawa natin. Mabuti man o masama, lihim man o hayag. Kaya nga, hahatulan tayo ng Diyos batay sa ating mga gawa sa huling araw. Kaya nga mga kapatid, hanggat nabubuhay ka, gamitin mo yan para parangalan ang ating Panginoon. Sundin mo ang kanyang mga utos. Pero tayo mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw na nakaranas ng kagandahan loob ng ating Panginoon. Ikaw na nakaranas ng espiritual na pamumuhay. Ikaw na nakaranas ng katugunan ng ating Panginoon. Bakit napakabilis natin tumalikod sa Panginoon? Bakit ang bilis nating manlamig sa pananampalataya? Bakit ang bilis natin talikuran sa kabila ng lahat ng dinanas natin, sa kabila ng pagtugon sa atin ng ating Panginoon? Bakit ngayon ang bilis na wala ng apoy sa puso natin? Bakit ang bilis natin nagsawa? Bakit ayaw na natin ngayon? Bakit tumatalikod na tayo ngayon sa ating Panginoon? Dahil ba hindi natin nakakamtan ang gusto natin? Alam niyo kung bakit? Dahil abala na kayo sa maraming bagay. Abala na kayo sa mga bagay sa salimutan. Abala na kayo sa mga problema ninyo. Abala na kayo sa maraming mga alalahanin.
Abala na kayo sa sarili ninyo ngayon. Kaya nga malamig na kayo. Wala na yung init sa pananampalataya. Kaya napakabilis para sa inyo na tumalikod sa Panginoon. Nakapokus kayo sa mga bagay na alalahanin ninyo. Bakit hindi kayo mag-focus sa Panginoon? Lumalakad kayo na parang walang Diyos. Bakit hindi kayo mag-focus sa mga bagay na spiritual? Ano sabi ng Roma chapter 8 verse 5 to 6? Ang mga namumuhay ay sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan. May kamatayan sa pamumuhay sa hilig ng laman. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Wala kayong kapayapaan dahil namumuhay kayo sa hilig ng laman. Tumalikod na kayo sa Panginoon dahil sa mga hilig ng laman, dahil sa sobrang alala ninyo sa buhay, dahil sa sobrang pag-aalala ninyo sa mga problema, dahil sa sobrang kabalan ninyo sa sarili ninyo. Tumalikod na kayo sa Panginoon, wala na kayong kapayapaan. Pero kung kayo mamumuhay sa Espiritu, may buhay kayo at may kapayapaan. Kahit gaano kalaki ang problema na meron kayo, kung nananatili kayo sa Panginoong Jesucristo, nananatili sa iyong Holy Spirit, may buhay at kapayapaan pa rin kayo. Lumalakad man kayo sa mga problema ninyo, naroon pa rin kayo sa liwanag. Tutulungan kayo ng ating Panginoon. Bakit wala kayong kapayapaan sa puso ninyo? Dahil nawawala na kayo sa alignment ng Panginoon. Wala na kayo sa linya ng Panginoon. Puno-puno kayo ng alalahanin. Kaya ang salita ng Panginoon ay hindi na tumatanim sa puso ninyo. Wala na. Kahit pakinggan niyo yung paulit-ulit yung preaching, kahit basahin niyo pa ang Biblia na paulit-ulit, kung wala kayo sa alignment ng ating Panginoon, hindi tatanim yan sa puso ninyo. Kaya mga kapatid, ano sabi niya sa Mateo chapter 13, verse 20 to 23? Katulad tayo ng binhing na laglag sa mabatang lupa. Masaya ninyong tinanggap ang mensahe ng Diyos, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lang itong nanatili at pagdating ng kapighatian at pagsubok. Dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. So hindi tumatanim sa puso ninyo dahil abala kayo sa maraming bagay, sa mga alalahanin, sa mga pagsubok. Hindi tumatanim sa puso ninyo ang salita ng Diyos. Katulad ng tayo ng binhing nalaglag sa matinik na halaman. Dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa, sa maraming bagay, sa pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe na wala ng puwang sa kanilang puso. Walang space ang salita ng Diyos sa puso mo dahil punong-puno ka ng alalahanin sa puso mo. Walang space si Lord sa puso mo. Hindi makapasok ang Panginoon sa puso mo kasi puro alalahanin ang nasa puso mo. Puro pag-aalala, puro problema. Bakit hindi ka magtiwala sa iyong Panginoon? Gaano kalaki ang Panginoon? Sabi nga ng worship leader kanina, ang Panginoon ay napakalaki. Bakit hindi nyo tignan ang Panginoon na napakalaki? Bakit hindi nyo tignan ang Panginoon na napakalaki? Parang mas malaki pa ang problema ninyo kesa sa Diyos. Napakalaki ng Diyos. Ang problema ay maliit lang, singlaki lang ng alikabok. Malaki ang Diyos ninyo. Ang Diyos ang lumikha ng langit at ang lupa. Siya ang nagbigay ng buhay at ng kamatayan. Siya ang may hawak ng lahat. Ang Diyos ay mayaman. Sa Kanya kayo lumapit. Sa Kanya kayo magtiwala. Sa Kanya kayo tumawag. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, may kapayapaan. Amen. So mga kapatid, gaano man ka-powerful yung preaching kung hindi naman kayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kung hindi niyo binubuksan ng inyong puso, gaano man ka-powerful yung preaching. Kung sarado ang inyong puso, hindi kayo magbubunga. Sabi na nga, ngunit ang binhing nasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito'y namunga na sagana, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Pero bakit wala kayong pagbunga sa pananampalataya? Dahil sinasarado ninyo ang inyong puso. Hindi tumatanim sa puso niyo ang mensahe ng ating Panginoon. Sabi nga sa Mateo chapter 13 verse 14,
Makinig man kayo na makinig, subalit hindi ninyo mauunawaan kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi kayo makakakita kailanman. Nandito kayo, sarado ang puso ninyo. Nakikinig kayo, tumitingin kayo, pero hindi kayo makarinig. Hindi kayo makikita. Hindi nyo nakikita ang Panginoon sa buhay ninyo. Hindi nyo nakikita ang pagkilos ni Lord. Kahit na nandyan na si Lord nagmamakawa sa iyo. Anak, tumawag ka na sa pangalan ko. Sa pangalan ko lang. Isang pagtawag mo lang sa akin, tutugon na ako sa iyo. Amen. Alam niyo yung nag-suicide? Bago siya nag-suicide, tinawag niya yung pangalan ng Panginoon. Lord, kung tunay ka talaga, ililigtas mo ako, pero mag-suicide ako. Bago siya mag-suicide, tinawag niya ang Panginoon sa pangalan ng Panginoon. So kahit na nag-suicide siya, hindi siya binigo ng Panginoon. Nabuhay pa rin siya, naligtas siya, binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon. Kasi nga tumawag siya sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kayo man, gaano man kalaki ang problema na meron kayo. Once na tumawag kayo sa pangalan ng Panginoon, hindi niya kayo bibiguhin. Tumawag kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Tinanong siya ni Eliseo, sabihin mo nga sa akin kung anong ibig mong gawin ko para sa iyo. Bago ako kunin, sumagot si Eliseo, kung maaari, pamahalan ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng iyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Gayunmay, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang hinihingi mo. Kapag hindi naman, hindi makakamit ang minimithi mo. So mga kapatid, buksan ninyo ang mga mata ninyo. Tignan ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay buhay. Hindi siya patay. Kapag tumingin kayo sa Kanya, makakamtan ninyo yung hinihingi ninyo. Dahil ang Diyos ay buhay. Tumingin kayo sa Panginoon. Huwag niyong ipikit ang inyong mga mata. Huwag niyong isarado ang inyong puso. Huwag niyong isarado ang inyong tenga. Buksan niyo lahat. Na sa gayon, matanggap ninyo yung hinihingi ninyo sa Panginoon. Amen. Huwag kayong maging mataas. Be humble sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kayo, anong nais ninyong makamit? Anong gusto ninyo sa harapan ng ating Panginoon? Anong gusto niyo? Manatili kayong nakatayo sa Kanya. Gaano man kalaki ang problema na meron kayo, gaano man ka-imposible sa paningin ng iba, manatili kayong nakatayo sa Panginoon. Imposible man yan. Hingin mo sa Kanyang pangalan. Hingin mo sa pangalan ng ating Panginoon at ipagkakalob sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kahit anong mangyari, huwag kang tatalikod sa Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya. Gaya na lamang ang nangyari sa mga Israelita. Nung mga Israel ay ilabas ng Diyos sa Ehipto, anong sabi ng Panginoon? Dumaan kayo sa gilid. Nakarating sila sa dagat na pula. Anong sabi ng mga Israelita? Dead end na kasi. Habang hinahabol sila ng mga Ehipto, nagulat sila, natakot sila. Ano ito, Moises? Dead end na ito Dead end na ito, Moises. Sabi nila kay Moises, Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya kami ay dinala mo sa ilang para dito mamatay. Sa paningin nila, dead end na. Kasi nga, dagat yun. Paano sila? Paano sila mabubuhay doon? Paano sila tatawid sa dagat na pula? Dagat yun. Pero anong ginawa ng Diyos? Moises, hampasin mo yung dagat. Pagkahampas niya, nahati sa dalawa yung dagat. So nagkaroon ng way. Ginawa yun ng Panginoon kahit na imposible. Imposible na mahati sa dalawa yung dagat. Pero sa Diyos, napaka-posible. Amen. Gaano man ka-imposible yung mga problema ninyo, posible sa Diyos. Kung kayo'y magtitiwala at mananampalataya, huwag ninyo titignan ang problema ninyo, tignan ninyo ang Panginoon. Walang bagay na hindi kaya ang Diyos. Lahat ay kaya niya. Diyos siya na makapangyarihan. Alam ng Panginoon kung anong nasa puso mo. Minsan dumarating na tayo sa point na, dead end, Lord. Dead end na. Napaka-imposible, pero kung magtitiwala tayo sa Panginoon, kung mananatili tayo nakatayo sa harapan ng ating Panginoon, gagawa ang Panginoon ng way para makatakas tayo sa mga problema na dinaranas natin ngayon. So mga kapatid, ibinibigay na sa atin ng Panginoon ang kanyang pangalan. Gamitin ninyo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang authority na tayo'y ginawa niyang mga anak ng Diyos. Sabi nga niya,
palayasin ng dyablo sa aking pangalan. Sa pangalan ni Yesu Kristo, palayasin ng dyablo. Pagalingin ang karamdaman sa pangalan ni Yesu Kristo. So lahat tayo magpalayas sa pangalan ng ating Panginoon. Palayasin ninyo yung problema sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Lahat ng palalamig, palayasin ninyo sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Lahat ng mga problema na meron tayo. Kaya nga sabi na sa Santiago chapter 4 verse 7, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayon kayo nito. Labanan ninyo ang dyablo. Huwag ninyong hintayin na kayo'y gapusin pa ng dyablo. Palayasin niyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at lalayuan kayo nito. Amen. Kaya nga hindi kayo makalaya sa mga problema na meron kayo. Kasi nga ayaw ninyong palayasin ng dyablo. Kayo mismo, binababat ninyo yung sarili niyo sa mga problema. Binigyan na nga kayo ng authority ng ating Panginoon. Gamitin niyo yung aking pangalan, sabi niya. Gamitin ninyo ang pangalan na yan. Kahit dagat pa yan, mahahati yan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kahit alon pa yan, sabihin niyo, sa pangalan ni Jesus, I cast out yung problem. Mawawala ka. Ikaw, karamdaman ka, pinapalayas kita sa pangalan ni Jesucristo. Ikaw, problema ka, lumayas ka sa pangalan ni Yesu Kristo. Sa pangalan ng ating Panginoon, binibigyan tayo ng authority. Manatili kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Binibigyan kayo ng Panginoon ng pagkakataon na matanggap ninyo lahat ng mga kahilingan ninyo. Kaya gamitin ninyo ang authority na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. Tayo'y mga anak ng Diyos na. Mga anak na tayo ng Diyos, hindi na tayo anak na sa labas. Tayo ibinilang na nabahagi ng ating Diyos. Kaya tanggapin ninyo lahat ng mga kahilingan ninyo sa ating Panginoon. Huwag kayong hihiwalay sa Kanya. Manatili kayo sa presensya ng ating Panginoon. Manatili kayo sa Kanya. Panatilihin ninyo ang sarili ninyo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, gaya na sinasabi sa Aklat ng Gawa chapter 4, verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, tayo'y magkakaroon ng kaligtasan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, siya lamang ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So mga kapatid, ano man ang problema na meron kayo, problema lang yan. Ang pangako ng ating Panginoon para sa ating lahat ay buhay na walang hanggan. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Darating ang araw, lahat ng mga problema ngayon ay magtatapos. Katulad lang ang buhay ng tao. Darating ang araw na tayong lahat ipapanaw. Pero sa araw na iyon, kayo ba'y papasok ng langit? O kayo'y mapupunta ng impyerno? Sabi nga ng ating Panginoon, tayong lahat ay hahatulan batay sa ating mga gawa. So tayo mga kapatid, habang nabubuhay tayo, gawin ninyo yung the best ninyo para sa Kanya. Gawin ninyo yung the best ninyo sa pagsamba sa Panginoon. Ibigay ninyo yung buong buhay ninyo sa pagsamba sa Kanya. Ihandog ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Parangalan ninyo saan bang kayo makarating. Sa trabaho man yan, sa mga problema man yan, parangalan ninyo ang ating Panginoon sa buhay ninyo. Kaya mga kapatid, bakit tayo lumalakad na parang walang kinikilalang Diyos? Mga kapatid, ang Diyos ay buhay. Lagi niyong iisipin na ang Diyos ay buhay. Hindi natutulog ang ating Panginoon. Lahat ng mga dasal ninyo ay naririnig niya. Matuto lang tayo maghintay. Matuto lang tayo magtiis hanggang ibigay ng ating Panginoon yung kahilingan na meron tayo. Katulad ni Eliseo, hindi siya sumuko sa kanyang kahilingan. Huwag kayong susuko. Kung dalhin man kayo sa isang pagsubok, kung ilipat pa kayo sa isang pagsubok, kung bigyan pa kayo ng isang pagsubok, huwag kayong hihiwalay. Gaano mang karami ang pagsubok na meron kayo ngayon, huwag kayong hihiwalay hanggat hindi nasusolusyonan ang lahat ng problema ninyo. Magtiwala kayo sa ating Panginoon. Maniwala kayo sa lahat ng pangako niya. Tumawag kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Sapagkat ang pangalan ng Panginoon ay buhay. Buhay ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kapayapaan. Ibinibigay ng Panginoon ang kapayapaan hindi kayang ibigay na sa libutan.
Kapayapaan sa puso natin. Na kahit na puno-puno tayo ng problema, andyan yung kapayapaan. Masigla ka pa rin, masaya ka pa rin. Kahit walang problema, masaya ka pa rin. Dahil yung kapayapaan sa Panginoon ay tatago sa ating espiritu. Kaya mga kapatid, hindi panlabas ang kapayapaan binibigay sa atin ng Panginoon. Ang kapayapaan sa panlabas ay panandalian lamang. Ngunit ang kapayapaan ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, yung maramdaman mo yung yakap ng Diyos para sa atin. Maramdaman mo sa puso mo na mahal ka niya. Kahit gaano ka pa kalaki ang problema, nandyan siya sa tabi mo. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. So kung tayo nagtitiis, ito ay parte na tayo tinawag ng ating Diyos. Kung tayo natututong nagtitiis sa hirap, bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat ang si Kristo ay magtiis para sa inyo. Binigyan niya kayo ng isang halimbawa na dapat ninyong tularan. Si Kristo man ay nagtiis, isang halimbawa na dapat tayong matutong magtiis sa lahat ng mga problema na meron tayo. Si Eliseo, sa Bethel, sa Jericho, sa Jordan, tiniis niya yon para lang makuha niya ang hinihingi niya. Tayo man, saan man problema dumating, ano man ang problema dumating sa buhay natin, tiisin ninyo hanggang sa makamtan ninyo yung gantimpalang pinangako sa inyo ng ating Panginoon. Huwag kayong susuko! Huwag kayong tatalikod sa Panginoon. Magpatuloy lang kayo sa alignment ng ating Panginoon. Magpatuloy kayo sa liwanag. Huwag kayong aalis sa line ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Panatilihin ninyong banal kayo. Sabi nga sa Roma chapter 8 verse 17, yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Kung tayo'y mananatiling matatag at nagtitiis bilang pamana para sa ating lahat, tayo man ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit bilang pamana sa atin ng ating Diyos. Magtiis na kayo. Kaya mga kapatid, hindi madali mamuhay bilang Kristiyano. Hindi po madali. Kaya nga marami taga sa libutan ang ayaw maging isang Kristiyano. Dahil once na sinabi mo sa kanila, kapatid, mamuhay tayo bilang Kristiyano, ayaw nila. Kasi nga alam ng mga taga sa libutan na napakaraming bawal sa Kristiyano. Ganong kahirap ang pamumuhay bilang Kristiyano. Hindi madali ang mabuhay bilang Kristiyano, napakaraming bawal. Kasi nga gusto ng Panginoon, hubugin ka niya para makapamuhay ka na may kabanalan. Na itakwil mo lahat ng pamumuhay mo nung ikaw ay nasa salibutan pa. Gusto ng Panginoon, isuko mo lahat ng iyong mga hangarin sa salibutan. Gusto ng Panginoon, ma-purify ka. Gusto ng Panginoon, luminis ka sa harapan niya. Kaya nga itakwil mo ang iyong sarili. Mahirap maging Kristiyano. Mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero pangako ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maniligtas. Amen. So mga kapatid, manatili kayong tapat sa ating Panginoon. Huwag kayong tatalikod. Gaya ni Eliseo, nanatili siyang sumusunod kay Elias. Saan man siya magpunta, andun siya hanggang sa araw na makamtan niya yung pinangako sa kanya. Tayo man, manatili kang sumusunod sa Panginoon hanggang sa makamtan natin yung buhay na pinangako sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yun na yung buhay na walang hanggan doon sa karin ng langit. Manatili tayong tapat sa Kanya. Ano sabi ng ating Panginoon? Ito yung pangako niya para sa atin. Sa Aklat ng Pahayag 22, verse 12 to 13. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Amen. Mula umpisa hanggang wakas, ang Panginoon ay hindi nagbago. Darating ang Panginoon, ibibigay niya sa atin ang mga pinangako niya na buhay na walang hanggan, batay sa ginawa natin. So magpatuloy tayo sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Huwag kayong ihiwalay sa Kanya. Manatili kayong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sundin ninyo ang ating Panginoon. Pasanin ninyo yung krus. Huwag ninyong bibitawan ang krus ninyo.
Saan man kayo makarating, pasanin niyo yan. Dahil alam ng Panginoon kung gaano kahirap yung pagpasa ng krus. Dahil si Kristo man ay pinasa niya ang krus. Alam ng Panginoon kung gaano kabigat yung mga problema na darating sa atin sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Pero, naisin ninyo ang ating Panginoon. Amen. Naisin niyo siya hanggang sa makamtan ninyo ang buhay na walang hanggan. Kung kayo nabibigatan, kamtan ninyo ang ating Panginoon. So mga kapatid, katulad ni Eliseo, ito ang mensahe ng ating Panginoon. Sa Kalitang Awit, chapter 27, verse 4. Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilahan at hingin sa kanya ang aking patnubay. So mga kapatid, manatili kayo sa kanyang templo. Hingin niyo sa Panginoon na manatili kayo sa templo. Manatili kayo sa kanya. Nang sa gayon, maranasan ninyo yung kadakilahan niya. Maranasan ninyo yung patnubay niya. So, mga kapatid, hilingin ninyo sa ating Panginoon na tanging naisin ninyo sa kanya na maranasan ninyo siya sa buhay niya. Maranasan ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad ni Eliseo, maghangad tayo sa Kanya. Hangarin natin na tayo'y pakinggan ng ating Panginoon. Pangako ng ating Panginoon na hindi tayo pababayaan. Tayo man, sabihin natin, saksi si Yahweh, hindi ako aalis dito. Mananatili ako sa Panginoon. Amen. So tayo mga kapatid, sa oras na ito tayong lahat ay manalangin. Manalangin tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ano man ang mga kahilingan ninyo sa harapan ng ating Panginoon, hilingin niyo sa Kanya. Huwag kayong aalis sa presensya ng ating Panginoon. Hanggat hindi niyo nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon, hanggat hindi niyo nararamdaman, Lord, salamat sa pagtugon sa akin. Huwag kayong titigil na bigkasin yung panalangin na iyon. Ako, mula gabi hanggang madaling araw, 3 lang ang kahilingan ko. Hindi ako tumigil sa paghiling ng 3 na yun. Paulit-ulit kong hiniling sa Panginoon hanggat hindi ko naramdaman na ako'y pinatahonan ng Panginoon. Maging kayo man, huwag kayong tumigil sa pagdarasal sa Panginoon. Huwag kayong titigil sa paghingi sa mga kahilingan ninyo. Una sa lahat, patawarin kayo ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Ikalawa, makilala ninyo ang ating Panginoon sa buhay ninyo. Ang ikatlo, maranasan ninyo sa buhay ninyo, Panginoon. Lord, sa pamagitan ng katubunan ninyo, maranasan